Nagsimula ang pelikula sa Columbus, Ohio, isang lungsod na kamakailang nakaranas ng biglaang pagtaas ng krimen. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga gangster at mga kawatan na nagdudulot ng kaguluhan. Ginagawa nila ang lahat ng uri ng masasamang bagay at sinasaktan ang mga taong nakatira doon. Dahil hindi pa bumababa ang krimen, binanggit ito ni Gobernador John Meserve sa isang press conference. Sinabi niya na gagawin niya ang kanyang makakaya upang maibalik ang lungsod sa dati nitong estado. Gusto niyang ibalik ang kapayapaan at kaligayahan sa loob ng 4 na taon para madami ng mga tao na ligtas sila ng hindi nababahala tungkol sa masasamang tao na nanggugulo sa kanilang lungsod. Samantala, mayroong isang babaeng nagngangalang Vivian Hill. Papunta na siya sa airport para sunduin ang asawa niyang si Stanley Hill. Siya ay babalik mula sa California pagkatapos ng isang panayam sa trabaho upang magpatakbo ng isang pabrika. Nasa parking lot sila ng airport, handang sumakay sa kanilang sasakyan, ngunit nakita nilang flat ang isa nilang gulong. Bago ito maayos ni Stanley, lumapit ang lalaking ito na gustong kunin ang kanilang pera. Sinabi ni Stanley na wala siyang pera sa magandang paraan, ngunit pagkatapos ay may isa pang lalaki na dumating sa likod niya, inatake siya ng kung anong bagay, at binugbog siya ng walang awa. Ang lalaking naghahangad ng pera sa pangalang Charlie ay nauwi sa pagsaksak kay Vivian at kinuha ang kanyang bag. Nakahiga lang si Stanley na walang magawa, ang nakita lang niya ay pinatay ang kanyang asawa at ang lalaking iyon ay tumakbo palayo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Stanley at tumawag kaagad ng mga pulis. Kinuha ni na Detective Gibson at Walker ang kaso at nangakong hahanapin ang taong pumatay kay Vivian. Sinabihan nila si Stanley na umuwi at subukang kumalma. Maya-maya, idinaos nila ang libing ni Vivian at pati na ang gobernador na si Meserve ay dumating dahil si Vivian ay nagtatrabaho para sa kanya. Nababalot ng kalungkutan si Stanley, kaya dumiretso na siya sa bahay pagkatapos noon. Matapos saliksikin ang pagkamatay ni Vivian Hill sa loob ng ilang araw, nakahanap si Detective Gibson ng ilang lalaki na tumutugma sa inilarawan ni Stanley bilang posibleng mga sospek. Pagkatapos ay hiniling ni Detective Gibson kay Stanley na ituro ang isa sa mga lalaki at sabihin kung sino ang pumatay sa kanyang asawa. Ginawa ito ni Stanley, at sigurado siyang si Charlie iyon dahil sa kakaibang tato sa kanyang mukha, ngunit hinayaan ng mga tiwaling pulis si Charlie na makaalis at pinagbantaan pa si Stanley, na sinasabing maaari niya siyang gawing sospek sa pagpatay sa kanyang asawa. Galit na galit si Stanley dahil hinayaan ng mga pulis ang mga totoong masasamang tao. Bumalik si Stanley sa bahay, sobrang disappointed at sobrang sama ng loob. Inihagis pa niya ang isang Biblia sa silid at nagbukas ito ng isang talata sa Jeremiah chapter 6 verse 11 na nagsasaad tungkol sa pagiging puno niya ng galit ng Panginoon. Dahil sa inspirasyon nito, sinimulan ni Stanley na tawagin ang kanyang sarili na wrath at nalaman na si Charlie ang pumatay sa kanyang asawa. Naisip niyang kunin ang isang bagay sa likod ng kanyang aparador ngunit napagpasyahan niyang hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin para makabawi sa mga lalaking nanakit sa kanyang asawa. Sinimulan ni Stanley na bantayan si Charlie. Isang araw ay nakita niya si Charlie na nagsasaya kasama ang kanyang barkada sa tabi ng kalsada. Galit na galit si Stanley, pinaikot ang kanyang sasakyan at bumalik sa bahay. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang silid at gumawa ng isang bagay na pabigla-bigla. Binasag niya ang dingding sa likod ng kanyang aparador at nakakuha ng package. Sa loob, maraming pasaporte, pera ng ibang bansa at isang bungkos ng mga armas. Nakipag-ugnayan si Stanley sa kanyang kaibigan na si Dennis na dating nasa Special Forces na katulad niya. Hiniling niya kay Dennis na maghukay ng impormasyon tungkol kay Charlie at sa kanyang mga tauhan. Dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga pulis, nagpasya si Stanley na ilagay ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay at nais niyang tulungan siya ni Dennis. Nahanap ni Dennis ang isa sa mga kasama ni Charlie at ipinaalam kay Stanley. May plano silang hulihin ang lalaking ito sa isang bar. Nagpanggap si Stanley bilang isang regular na customer sa bar upang tiktikan ang gang ni Charlie, ngunit nalaman ng lalaki na nagmamasid sa kanya si Stanley at agad lumabas ng bar. Hinabol siya ni Stanley sa pag-aakalang nakatakas siya ngunit pagkatapos ay lumapit ang lalaki sa likod ni Stanley at tinutukan siya ng baril, ngunit hindi alam ng lalaki na si Stanley ay dating nasa Special Forces kaya binaliktad siya ni Stanley at sinimulang pagbantaan ang lalaki para sabihin kung nasaan si Charlie. Nang lumala na ang mga bagay-bagay ay nagpakita si Dennis para tumulong. Dahil nasasaktan ang lalaki sa ginawa sa kanya ni Stanley ay nagbigay siya ng pahiwatig na ang pagpatay kay Vivian ay hindi lamang tungkol sa isang pagnanakaw, ngunit ayaw na niyang magsalita pa at sabihin ang tungkol sa kinaroroonan ni Charlie, kaya napilitan sina Stanley at Dennis na tapusin ang kanyang buhay. Hindi nila alam na ang isa sa mga tauhan ni Charlie ay palihim na kinuha na ng larawan ang kaganapan na ito.
Iniulat niya ito sa kanilang amo, isang big-time crime lord na nagngangalang Lemmy, na siyang utak sa likod ng lahat ng masamang nangyayari sa lungsod. Nang malaman ni Lemmy na pinatay ang isa sa kanyang mga lalaki, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na subaybayan si Charlie at maghiganti sa dalawang lalaki sa larawan. Si Stanley at Dennis ay bumalik sa kanilang sikretong basement sa ilalim ng barbershop ni Dennis upang makabuo ng bagong plano. Si Stanley ay medyo napahanga sa kung ano ang mayroon si Dennis doon. Lumalabas na nasa kanila pa rin ang lahat ng kanilang mga lumang armas at kagamitan sa Special Forces. Sa ibang lugar tumawag si Lemmy kina Detective Gibson at Detective Walker at ipinahayag ang kanyang sama ng loob dahil may pumatay sa mga tauhan niya. Malalaman natin na kailangan siyang panatilihin ligtas at ang kanyang mga tauhan ng pulisya upang magawa nila ang kanilang masamang negosyo ng walang sagabal. Naglabas si Lemmy ng isang maruming sikreto mula sa nakaraan. Noong hindi sinasadyang napatay ng anak ng gobernador ang kanyang kasintahan sa isang drug party, inudyukan ng gobernador si Detective Gibson at ang kanyang partner para makipagtambalan kay Lemmy at pagtakpan ang kanilang maruming negosyo. Ngayon, nagbanta si Lemmy na ilalabas ang video na maaaring makasira sa anak ng gobernador kung hindi masisiguro ng pulisya na ligtas siya at ang kanyang mga tauhan. Lumalabas na ang pagpatay kay Vivian Hill ay hindi lamang isang random na pagnanakaw. Ang gobernador mismo ang nagutos nito dahil alam ni Vivian na kinukurakot niya ang isang pipeline project ng lungsod. Nasa kanya ang dumi at ayaw niyang lumabas ang sikretong iyon. Samantala, nagawa ni Stanley na subaybayan si Lars, isa sa mga lalaking sangkot sa pagpatay kay Vivian. Nagkunwaring customer si Stanley at binisita si Lars sa isang tattoo parlor. Pagkatapos magpatato na may nakasulat na I am Wrath sa kanyang likod, napag-alaman ni Lars na si Stanley ang asawa ni Vivian. Tinutukan niya ng baril si Stanley, ngunit mabilis na nakontrol ni Stanley, dinisarmahan si Lars at pinahirapan siya para sabihin sa kanya ang lokasyon ni Charlie. Nang manatiling tahimik si Lars, tinapos ni Stanley ang kanyang buhay at kinuha ang isang bag na puno ng pera at droga. Samantala, nalaman ni Charlie at ng ilan sa kanyang mga alapores kung nasaan si Dennis at naglunsad ng isang pag-atake sa kanyang barbershop, ngunit si Dennis, kasama ang kanyang mga kasanayan mula sa kanyang panahon sa Special Forces, ay nagawang patalsikin ang mga tauhan ni Charlie sa isang labanan. Maging si Charlie ay tumakbo din sa huli. Isang gabi, naalala ni Stanley ang lahat ng magagandang sandali na kasama niya ang kanyang asawa. Nanatili siya sa tabi niya kahit na wala siyang matatag na trabaho pagkatapos umalis sa Special Forces. Palaging nariyan si Vivian para sa kanya, kaya nilamon na si Stanley ng paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang asawa, anuman ang mangyari. Sa kabilang banda, alam ni Charlie na ang ilan sa kanyang mga lalaki ay kinuha. Sinubukan niyang takutin si Stanley sa pamamagitan ng pagbaril sa anak ni Stanley sa kanyang kotse. Sa kasamaang palad, sa kaguluhan, ang asawa ni Abby ay malubhang nasaktan. Sinisisi ni Abby si Stanley sa pakikihalubilo sa mga gangster na ito, na naglalagay sa kanya at sa kanyang pamilya sa panganib. Matapos salakayin si Abby at ang kanyang pamilya, gumawa ng plano sina Stanley at Dennis. Ginamit nila ang bag na may pera at droga para akitin si Charlie sa isang nightclub. Niligpit nila ang lahat ng mga kaibigan ni Charlie at na-corner siya. Sa wakas ay inamin ni Charlie na sinusunod lang niya ang utos ng kanyang amo na si Lemmy na patayin si Vivian Hill. Nalaman ni Lemmy na nakikialam si Vivian sa kanyang maruming negosyo at lahat ng mga krimen na kanilang ginagawa kahit na palagi silang nakakatakas sa batas. Samantala, sa ibang lugar, nahanap ni Lemmy at ng kanyang mga barkada si Abby at ang kanyang maliit na anak at hinostage sila, ngunit hindi nagtagal ay dumating sina Stanley at Dennis at niligpit ang lahat ng mga lalaki ni Lemmy. Hinarap ni Stanley si Lemmy na sinasabi sa kanya na iwanan ang kanyang pamilya. Sa halip, tinutukan ni Lemmy ng baril si Stanley, ngunit si Dennis, na nasa eksena, ay binaril si Lemmy mula sa malayo. Nang ibabaw na ngayon si Stanley, tinutukan niya ng baril at tinanong siya kung bakit niya pinatay ang kanyang asawa. Sinabi ni Lemmy na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na iligpit si Vivian Hill dahil ang amo ni Vivian na si Gobernador Meserve ay hindi papayagan ang anumang ebidensya ng kanyang corruption at pakikipag-ugnayan sa mga gangster ng lungsod na nakakatakas sa batas. Bago may hayag ni Lemmy ang higit pang dumi ng gobernador, nagpakita si Detective Gibson at pinatay si Lemmy. Sinubukan ni Detective Walker na salakayin si Stanley, ngunit pumasok si Dennis at hinampas siya sa tamang oras. Sa ilalim ng panggigipit ni Stanley, sa wakas ay nagsalita si Detective Gibson. Ipinaliwanag niya na bine-blackmail ni Lemmy ang gobernador gamit ang isang video ng anak ng gobernador na nakagawa ng ilang masamang bagay. Upang pagtakpan ang krimen ng kanyang anak,
hiniling ni Gobernador Meserve sa pulisya na makipagtulungan kay Lemmy. Bilang kapalit, dapat silang magbulag-bulagan pagdating kay Lemmy at sa kanyang barkada, kahit na sila ay nasasangkot sa mga krimen na naglalagay sa maraming tao sa panganib. Bilang bahagi ng deal na ito, sinuklian ni Lemmy ng ilang maruruming trabaho ang gobernador, tulad ng pagpatay kay Vivian Hill. Matapos marinig ang lahat ng ito, pinilit ni Stanley si Detective Gibson na dalhin siya sa bahay ng gobernador. Pagdating nila, hinampas ni Stanley si Detective Gibson, binuksan ang tangke ng gasolina at sinindihan ang apoy. Sumabog ang sasakyan kasama si Detective Gibson sa loob. Si Detective Walker, na nakakulong sa trunk, ay hindi rin nakatakas bago ang pagsabog. Pumasok si Stanley sa lugar ng gobernador, iniligpit ang mga gwardya at nakipagharap kay Gobernador Meserve. Inamin ng gobernador ang kanyang maling nagawa ngunit planong patayin si Stanley para pagtakpan ang lahat. Matindi ang laban nila, ngunit sa huli, si Stanley ang nangibabaw at sinaksak ang gobernador hanggang mamatay. Sa sandaling mangyari ito, ang mga pulis ay nagpakita sa bahay ng gobernador at itinutok ang kanilang mga baril kay Stanley na handang tapusin siya. Naka-standby din ang mga sniper. Nagpa siya si Stanley na itaas ang kanyang baril kaya binaril siya ng mga sniper. Sa kabutihang palad, nakasuot ng bulletproof vest si Stanley kaya nakaligtas siya at naisugod sa ospital para sa tulong medikal. Pagkatapos ng nangyari sa kanyang ama, nalaman ni Abby na hindi na niya ito makikita dahil kailangan siyang ilipat sa ibang lugar para sa isang trial dahil sa lahat ng ginawa niya para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Nataranta si Abby at pumasok na lang sa treatment room ni Stanley. Gusto niyang magpaalam at bigyan ng mahigpit na yakap ang kanyang ama na sinasabi sa kanya kung gaano niya ito kamahal. Nang maglaon, pinalitan ang mga nagbabantay na pulis sa labas ng silid ni Stanley at si Detective Walker na ang naka-duty. Nang hindi pinapansin ng ibang mga pulis, pumasok si Detective Walker sa kwarto ni Stanley para gumawa ng masama, ngunit lihim pala na binigyan ni Abby si Stanley ng baril habang magkayakap sila at ginamit niya ito para tapusin si Detective Walker. Pumasok si Dennis para tulungan si Stanley na makaalis sa ospital. Nagtapos ang pelikula nang makatanggap si Abby ng postcard mula sa Sao Paulo, Brazil. Sinasabi nito na ayos lang si Stanley, tinitiyak sa kanya na ayos lang siya. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.